Reklamo madalas ng mga magulang. Masyado raw maagang nakikipagrelasyon ang mga kabataan ngayon. Pero sa Palawan, ito ang talagang pinag-usapan. Dahil mukhang masyado raw talagang batang nakipagrelasyon ang isang taga roon. Marami ang naaalarma na pabata na raw ng pabata ang mga nakikipagrelasyon ngayon. Sa katunayan, dito sa Palawan, meron daw isang totoy na sa murang edad nakakailang relasyon na raw. Siya si Ral. 3 feet, 6 inches lang ang height. Pero dahil daw sa taglay niyang baby face, nakaapat na raw na nobya. Bata-bata pa nun. Ano ba yan? Dapat pag-aaral mo na inaatupag nila. Baka bahala yung mga batang nagiging magjowa. Siguro na-attract sila dahil magaling ako mangbola, magaling ako mag-joke. Siguro sa appeal ko, maganda ako mag-ayos. Palagi ko po sila chinachat, kahit minsan po cold chat sila. Pagtapos ng module at pagtapos ko tumulong sa magulang ko, doon ko po sila nabibigyan ng time. Una raw siyang nagka-girlfriend noong 2018. Sumasama po ako sa kanila sa padagat, nag-outing po kami minsan. Niririgaluan ko po ng mga kwintas, porsilas. Magalang din po siya kila mama. Tuwing naglalakad po kami pa uwi, hawak ko po siya minsan sa ulo, kaya bit-bit ko yung bag niya sa likod. Nagka-love life man, kung ano-ano naman daw masasakit na salita ang kanyang natikman. Palagi akong sinasabi na maliit, tiyanak. Kapag kasama ko yung jowa ko, sinasabihan, "Uy, kapatid mo, nasasaktan po ako." Pag ayaw niya po talaga, kanya nagpapaalam po ako sa kanya. Kapag ayaw niya po talaga. Nag-away po kami, tapos yun po, sumuko ako. Naghiwalay kami dahil sa misunderstanding. Si second girlfriend nakilala ko sa online. Umabot pa kami sa Mansari. Sabi ng tito niya, paano na lang kung mag-asawa kayo? Paano mo siya bubuhayin? Akala nila hindi ko sila kayang ipagtanggol. Bigla kong pinatay yung call. Tapos naramdaman ko po biglang lumungkot. 18 years old na si girlfriend number 3. Nakilala ko sa online, sa comment section ng KMJS. Umabot kami sa Mansari bago kami nag-break. Iniiwan din ako kasi maliit ako. Sana hindi ako maliit para hindi ako iwan. Sa kasalukuyan, in a relationship uli si Ral. Lapit na po kaming magmansari ngayong January 28. Nakilala ko po siya dahil sa aming online ministry. All and off kami palagi. Minsan, pag nag-aaway kami, umiiyak ako. Gayunpaman si Ral, big boy na raw. Sa nag-iisip na hindi ako tuli na po ako. Yung ibang ang matatanda dyan, hindi pa nagkakajowa. Ako nakaapat na. At ang sikreto raw ng kanyang pagiging matinik. Maayos din ako manamit. Hindi ako masyadong tinitig-iyawat. Nagilamos ako. Matalino po. Yung mga desisyon niya po, bibigay siya ng mga kung anong magagandang idea po para sa pamilya namin. Katulad ng iba, mahilig sa laro si Ral. Mahilig ako mag-online games. Minsan, pag oras ng pagkain, hindi po ako kumakain. Nakikisali po ako sa mga bata, like naglalaro po sila. Pag pumupunta po kami ng mall, lagi po siyang napagkatuwaan ng mga sales lady. Palagi po akong hinaharang ng guard. Sinasabihan po yung mama ko na bawal po bata. Hindi po ako makabiyahe mag-isa dahil maliit po ako. Pero kung naaalarma na kayo na ang ganitong baby face nakaapat ng relasyon, huwag daw masyadong maeskandalo. Dahil si Ral, sa maniwala kayo't hindi, nasa hustong gulang na. Dahil ang mas malalim niyang problema, hindi ang kanyang buhay pag-ibig. Pero ang katotohanang mukha pa rin siyang bata kahit sa totoo lang, 18 anyos na siya. What? Yung tumungtong po ako sa 6 years old, napansin na po nila mama na hindi po ako malaki.
Yung buntis po ako sa kanya, gustong-gusto ko lang pong tingnan yung parang gagamba po siya sa dingding na nakadikit na payat po yung katawan. Pangalawa, sa 4 na magkakapatid si Ral. Mas mukha pa akong bata kaysa sa 2 kong kapatid. Kuya po tawag nila sa akin. Kapag nag-away-away sila, ako po nag-aawat. Bagamat parang hindi siya lumalaki, nagde-develop naman na raw ang ibang parte ng kanyang katawan. Buhok po sa mga private parts po. Tapos may tumutubo na rin sa kilikili ko. Meron na rin akong wrinkles sa mata. Wala po akong Adam's apple. Dahil sa height ko, binuli ako sa school. Inapahiya po ako, tapos tinutulak-tulak. Siyempre po, masakit. Hindi ko kayang labanan dahil mas malaki sa akin. Ang tanging nagbibigay raw kay Ral ng kumpiyansa sa sarili, ang pagkakaroon niya ng mga nobya. Na-realize ko na kahit maliit ako, mayroon pa rin nagmamahal sa akin. Ang itsurang totoy na si Ral, naka-4 ng relasyon. Pero maghunos dili ang mga marites dyan dahil si Ral, legal age na pala. 18 years old na po ako at magna 19 years old na po ako ngayong April 16. Ral, sana wag naman masyadong maraming jowa kung sino lang yung totoong mahal mo. Dahil sa insecurities ko sa ibang tao, kinakarir ko na lang po yung magjowa kahit minsan po nasasaktan ako. Kung ikaw ay nakikipag-relationship because hinahanap mo yung iyong halaga sa pagmamahal ng iba, magiging problematic din yung relationship. Kasi hihingi ka ng hihingi ng affirmation. There's a rush ng hormones yan. Yung pagiging daring, pagiging adventurous. Kung hindi sila nagagaidan o nabibigyan ng gabay ng kanilang mga magulang, pwedeng iba't ibang klaseng activities yung kanilang pasukan. Curious palagi ako kung ano yung sakit ko, bakit ako ganito. Hindi pa po ako napatingin sa doktor since birth. Madali ako hingalin kapag tumatakbo at kapag kunting bunggo lang po sa akin, nagkakaroon ako ng pasa-pasa. Ipinasuri ng aming team si Ral sa isang doktor. Sa face niya, sa chest area, tsaka sa heart niya, wala ko nakikitang problem. Sa mga extremities naman niya, proportional naman. Sa vital signs wise naman, normal ang heart rate niya. Ang ine-expect natin sa 18 years old, dapat yan more on 5 feet and above. Kung tatanungin niyo ako kung anong diagnosis ng pasyente, it's more on stunting, impaired ang growth. Maraming cause kung bakit ganun ho yung pasyente. Kasi ho, yung iba, meron palang abnormality sa brain na nagkukos kung bakit ganyan siya kaliit. So far, siguro ang pinaka is mga vitamins, pampagana kumain, mga calcium supplements po. Ang stunting talaga ay related po siya sa hunger. Stunting is irreversible. Hindi na siya makakahabol doon sa tamang height na normal ayon sa kanyang edad. Yung mga ahensya na dapat kumilos ay itong mga ahensya ng involved sa food supply chain. Bagamat sa kasalukuyan, walang banta sa kanyang kalusugan, kailangan pa rin niyang sumailalim sa ilang tests. Pwede natin siyang ipa-MRI, yung utak niya, no? Para ma-check natin kung meron pong abnormality sa brain. And isa pa pong procedure na pwedeng gawin sa kanya is yung bone scan. Kung merong any abnormalities po sa mga buto niya. Kung sino po sana yung may nagmamagandang loob upang matulungan po si Ral na maipacheck yung kanyang kalagayan po kung bakit sumaliit. Humingi po sana ako ng tulong. Nananawagan po ako ng konting tulong po kasi po mahirap lang kami. Sapat lang yung kinikita ni Papa para sa araw-araw namin. Huwag na po sila mag-judge kasi parehas po tayong tao, nilikha ng Diyos, pantay-pantay. Ang basihan ng pagtanggap at pagmamahal hindi nasusukat sa pisikal na anyo pero sa nilalaman ng kalooban. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.